Boy, sa mga bagong tatay dyan, sa mga dating tatay na, baka nakakalimutan nyo, kailangan natin ng full support ng mga asawa natin. Kaya ngayon, eto, bago siya manganak, syempre tayo magbubuhat ng mga bag na kailangan dalhin. At sa ospital o sa clinic man o kung ano man, saan kayo mga anak, sa albularyo, sa manghihilot, pero kailangan natin maging prepare. Parang Boy Scout, laging handa. So ngayon, itong asawa ko nagkaroon ng isang bag. Swerte namin, may nag-abot sa amin, hindi na kami gumastos. Magandang klaseng bag siya. Talagang para sa mga ano siya, sa mga nanay. Dahil itong bag na to na design sa mga karamihan ng packets niya, kung saan pwede nyo i-store lahat ng mga gamit, katulad ng mga nappy o yung mga bagay na baby wipes. Wala akong alam sa panganganak, pero maganda siyang bag. Kung ako babae, ito rin ang bag na lagi kong dadalhin. Ngayon, idea lang na kailangan natin dalhin. Wala, actually, asawa ko nag-prepare nito. Hindi ko alam kung anong dapat dalhin kasi meron siyang journal na sinusunod. Sa journal niya na binigay sa kanya ng doktor, teka, kunin ko lang. Ito yon. May private OB kasi yung asawa ko. Nasa Las Piñas doctor siya. Sa journal na to, binibigay yung guidelines kung paano lahat ng klase, kung ano yung dapat nararamdaman sa first month ng pagbubuntis niya hanggang sa 9 months. Andito lahat ng information. So, para hindi magpanik yung mga asawa natin dahil nandito yan, nakasulat. So, ini-expect niya kung ano yung expected niya. So, sa bagay na to, may mga listahan kung anong dapat dalhin. Ewan ko kung pwede ko i-zoom in to. Pero kung nakikita nyo, idea lang naman to eh. Siguro iba-ibang klase ang binibigay ng bawat OB sa bawat hospital o clinic. Hindi naman siguro sa mga albularyo nagbibigay ng ganito dahil haka-haka, marami sinasabi sa ila na dapat yung gawin. Mga, alam nyo na, yung unang panahon, yung mga sabi nga nila mga kasabihan ng mga matatanda. Ngayon, ito ay guidelines lang. So, isa sa mga guidelines nakasulat doon ay ang cottons. Itong cottons na to, binili namin sa Watson. 49 pesos siya. Wool cotton siya, hindi siya yung bilog-bilog. So, nasa sa atin na kung paano mag-adjust kung kailan nung kailangan natin by chunks na tatanggalin. Isa sa mga laman ng bag na yan. And then, kapag nanganak yung asawa ko, syempre maggagatas. Pag naggatas, may bra. Dapat nga may blanket pang kasama eh. Pero wala kaming, mukhang walang blanket tong bag na to. So, ito kasing bra na to, depende sa size yan. So, mukha naman kasing one size lang to. Tapos may strap siya sa harapan, mas madali para hindi na pinapatanggal sa likod. Kasi syempre pag nanganak, mahirap mag-stretch yung asawa natin. Syempre tayo rin gagawa. Hindi naman 24/7 nandun ka sa tabi. Kahit na full support ka, babanyo ka pre. Pag nagutom si baby, kaya niya nang gawin mag-isa niya, diba? I-unhook niya lang sa harapan. O, lagyan natin yan, balik natin dyan. Baka mawala pa eh. At syempre kapag nagagatas, mababasa yung bra kung walang padding. So sa padding na to, may 4 siya na dala. Extra lang, hindi naman lahat to magagamit eh. Pero bawat sandali, talagang tumutulo ng gatas. So ito yun. So ilagay natin sa tabi ng bra para mas madaling hanapin. Pinapalik ko lang dyan ha. Ano pa ba meron dito? Kalat-kalat eh. Okay. Sa personal hygiene ng asawa ko, syempre, pag nandun sa ospital, hindi makakaligo, hindi makakano ng ilang araw, sabon lang na maliit. Panghila-hilamos, tsaka toothbrush na disposable na may kasama ng toothpaste. So, ewan ko kung saan kayo makakakita nito. Sinuwerte ako. Dinekwat ko lang to sa hotel. Kasi sa hotel ako nagtatrabaho. Marami kaming freebing ganito na pinamimigay na iniiwan para sa mga guests, sa mga kwarto nila. Dahil may access ako doon, kubuha na ako. Isang piraso lang naman. Sabihin na natin nagnakaw ako. Pero, totally nun, hiram lang ako. Hiningi ko yun sa guest. O, di ba? O, ngayon may tsinelas. Hindi, syempre, namamanas yung mga paa, hindi makasuot ng sapatos, masakit. O, yung tsinelas lang na tamang komportable kasi malambot. Alam mo, medyo mainit sa paa kasi matela. Pero disposable din to. Hindi to yung klase ng tsinelas na pang matagalan. Pang ano lang, pang araw lang na nandun kayo sa ospital. Ito, isa rin to sa mga dinekwat ko sa hotel. Ito yung mga libre yung katulad niya, may mga night gown pa nga doon, diba? Buti nga, hindi ako kumuha ng night gown eh. Hindi kasi kasya sa bag ko eh. Ngayon,
Ang sabi ng doktor at sabi ng karamihan doon ng mga nanay, magdala daw ng alcohol. Itong alcohol na itong binil namin, ito yung pinakamaliit na alcohol na nakuha na namin. Yung kulay pink, yung hindi matapang, wag yung green. Kasi syempre, yung bata, baby, sensitive yung skin, alam nyo naman, hindi pa masyadong na-expose sa hangin at sa lahat. So, yung pinakamababa na klase ng alcohol. Ito, yung pinakamaliit, 150 ml siya. Ewan ko, pinili ng asawa ko tong tatak na to. Dahil kasi ako, kapag sinabi alcohol, yung rabing alcohol yung alam ko, yung hindi lang pang pamilya, pang sports pa. So, yan. Lagay ko yan dyan. Baka makalimutan baka mawala Tapos meron pa yung, ano ba to? Johnson's daw. Panghugas ata sa baby, sa anak natin. Sa mga anak nyo, kapag labas, syempre hugas, madugo-dugo, mabaho, lumabas ng pudangding, o hindi maalis yun. Na syempre kailangan medyo mabango si baby bago iabot sa atin, siguro. Yan. Kaya pinakuha rin ng nurse, at saka ng midwife, at saka ng OB. Ang presyo nito galing sa Watsons din to. 102 pesos. Ngayon, medyo masakit sa bulsa kapag kinuha nila pabalik to. Wala tayong magagawa. Ito lang yung nakuha namin pinakamaliit. Kung meron ako madetect sa hotel na ganito, kumuha rin ako. Kaya lang, wala Ito. So, tapon pera ang tawag dyan. Meron ding, ano ba to? Johnson's Baby Oil. 52 pesos. Ito siguro yung para mag-moisturize konti yung skin ng baby. Syempre, hindi ma-dry. Syempre, hindi masabi. Hindi ko alam kung para saan talaga to. Wala naman, hindi ko naman alam kung paano mga nakata ano ba to, para sa akin kasi yung ganitong klaseng Johnson's Baby Oil, panglinis ko ng tenga to ng pusod siguro gagamitin sa balat ni baby para hindi masyadong yun nga, sabi ko mag-dry. Ngayon, meron din kaming kinuhang tinatawag na, yun nga, yung nappy. Yung nappy na to, ang tatak ay Mami Poco. Yung Mami Poco na to, libre lang po to sa binili namin gatas habang nagbubuntis yung asawa ko. Tatak naman, nakita nyo, free, galing sa Robinson. Hindi namin binayaran to. Binayaran namin yung gatas. Yung gatas na, ewan ko, ano ba yung tatak na yun? Anmam ata yun, ewan ko. Basta may libreng ganito. Hindi mo naman kailangan na masyadong marami. So, ang sabi niya dito, mga 5 piraso to. Nakasulat 4 plus 1, di 5. Diba? Hindi ko naintindihan bakit di na lang nilagay na 5 Nilagay pa talaga 4 plus 1, no? Pinadami pa yung print, no? Para mukhang sinabing may libre pang isa. Libre na nga yung napi mo, libre pa isa. Ayun. Pero wag nyo kakalimutan baka bumili kayo yung dalhin yung pampers nyo o yung mga hagis nyo. Dalhin nyo yung mga may sizes na, small, large, medium, pang newborn po. Maliban lang kung ipapanganak nyo parang baboy. Ang laki. Diba? Huwag ganun. Siyempre, bagay, iba-iba rin yung nanay kapag nanganak, diba? Minsan malaki talaga yung bata, baka hindi magkasya yung newborn nyo, talagang sadyang kailangan nyo na small size. Di ko ako sa inyo, mag-ready na rin kayo ng small size, kahit 2 piraso lang. Lagay natin, balik natin yan dyan. At ano pa ba? Ito. Baby wipes. Itong wipes na to, ano ba to? Magkano ba to? Galing Watsons to, binili namin 119 pesos. Ito yung pamunas sa mga, syempre pag newborn baby, hindi mo maalis na chairbox ng chairbox yun. Kasi suso na suso, dede ng dede, chairbox talaga yun, di ba? Tawag nila yun, yung feces na yun. Kusang lumalabas yun na yung tae, kumbaga. Sabi niya dito sa likod, free from 10 chemicals ingredients. Ang dami niyang sinasabi dito na wala daw paraben, wala daw phthalates, lanolin, formaldehyde, heavy metal, alcohol, dioxide. Ito sabi niya walang alcohol pero pinapadala kami alcohol. Ang kulit, no? Tapos hindi ko naintindihan tong ibig sabihin ng isa. Basta yun na yun. Doktor na nakakalam nun kung bakit ganito. Yan, 90 pieces siya, 90 wipes. Mahaba-haba yun. Posible namang gumamit sila sa isang araw lang, 2 araw na pag-stay dun sa hospital, maubos nila yan. Magtatanong ako kung ibabalik pa to. Kung hindi, nang mumodus na talaga sila. Ito naman,
Oh, ito yung adult nappy o adult na ano pang sa asawa ko. So kumbaga, syempre may mga bagay na kusa pa rin lumalabas sa kanya nung nanganak siya. Pag nanganak na siya, may mga bagay pa rin na lumalabas sa loob niya. So pangit naman kung nakapanty lang, di ba? Tumatagos-tagos. O hindi yun naman pwedeng bumili kayo ng Whisper with Wings. Kulang yun. So talagang kailangan nyo yung malaki. O hindi pong pang, alam nyo yung pang matanda. Yung hindi na makahugas ng puwet yung mga ganun. O dito na kusang tatae. Tapos yung papalitan, ganun din sila. Siyempre nangihina, kapapanganak lang. So kailangan nila nito. Ngayon, dun tayo magtitiis. Tayo magpapalit nun. Maliban lang kung may nurse na mag-a-assist na kayang tiisin yung amoy ng tae, ng kung ano-no. Oo. Eh ako, asawa ko naman yung kaya kong tiisin yun. Ano pa ba naman ito? Ayun, meron pa pala, sabon. Oh. Oh. Kanina, may bath soap na may batting bar pa. Hindi ko maintindihan to. O, dalawa. O, just in case nga daw. Panigurado lang kung anong kailangan ng doktor. O. Hindi ko alam kung makakatulong to. Pero Dove ang tatak. 52 pesos. Galing din Watsons. Wala naman sinasabi na pang ano. Pero sensitive moisture daw. Pero kung ako, nag-safeguard na lang ako. Pinatay pa lahat ng germs. Diba? Ano ba to? O, ito. Ito, yung mga damit. O. Meron pang paa para hindi masyadong lamigin si baby. Oh. Ayan, babalutin mo yung paa niya. Tapos may pangkamay din. Ayan. Diba? Yung pangkamay para hindi masyadong ano, lamigin yung kamay niya. Kasi aircon, yung panganganakan. Oh. Dahil magbabayad na medyo may kamahalan sa aircon, hindi natin masabi, baka lamigin siya. Pero ang totally niyan, alam ko para ganyan yan, para hindi, kasi diba nasa loob ng tiyan yung baby, lagi nakaganon daw yung kamay, sinusubo, o baka yun, kaya para nilagyan ng ganyan, hindi may subo yung daliri. O, tapos ito, ano to, sombrero para sa ulo. O yung sombrerong parang magmumukhang siopa, hindi maintindihan, parang tinipid sa tela na hindi talaga, bilog na bilog lang, yan nyo, pero sombrero ata to sombrero, posibleng ano to, sombrero to, kasi walang butas yung butas niya dito lang. Papasok yan, lagay natin dyan, isang sombrero, yan yung gagamitin pag lumalis na kami ng hospital para balot siya. Ito ano to, panyo. Sabi ko sa inyo baby pa lang siya, Boy Scout na agad. Ito yung nilalagay sa leg na parang gano'n, ng Boy Scout tsaka Girl Scout. Sabi ko na bata pa lang, handa na. Big kiss daw, sabi ng asawa ko. So yung big kiss, yung nilalagay sa tiyan. Napag-usapan lang, napagkwentuhan lang namin kanina ng mother-in-law ko, which is yung mother ng asawa ko, na naglalagay daw sila ng big kiss nung unang panahon, gawa ng para hindi daw lumaki yung tiyan ng bata. So pag kumain o sumuso, maliit lang tiyan. Tingnan mo, paglaki agad, sexy. Di ba? Nasanay na gano'n. Para pigil yung pagkain at saka pagsuso. Ito damit. Mukhang master chef agad Kita nyo? Naka-uniform agad. Parang tinuruan agad ng asawa ko na maging maging cook chef agad yan. Nagdala siya ng isang ganyan. Ano naman to? Isa pang damit. Ano to? Ba't ganun? Ito, yung isa long sleeve, ito short sleeve. Tapos ito naman parang magkakarate. Kasi syempre habang bata pa, maaga pa, kailangan na natin, alam na natin kung anong future ng anak natin, di ba? Mukhang yung asawa ko, mukhang gusto niya magkarate yung anak ko, gusto niya rin mag-chef. Naka-ready na siya. Ito, ano to? Ito talaga uniform talaga ng chef at saka ng karate. Kulang na lang yung black belt, blue belt, ganun. Walang belt pang ganyan Yan natin yan dyan, tapiin natin yan dyan. Pasok natin, baka maiwan Kasi naka-ready na to kinalkal to ng asawa ko Nanigurado siya kung anong mga laman ito yung overall niya.
Oo nga. Sabi pang newborn. Parang hindi newborn to eh. Excuse me. Pasensya na. Nakatuto kasi ako dito sa aircon eh. Katabi ko, ayan o. Hangin ang hangin dito sa mukha ko. Nakababa na, nakataas na. Tumatama pa rin sa akin. Yan. Parang hindi newborn size to. Parang ang laki. Bagay, mas maganda na mas malaki, diba? Tipid. Tupi-tupi na lang muna. Kaysa naman maiksi pa suotin natin. Mas tipid yan. Ito, ano to? Ang tawag dito? Blanket? Mukhang may kumot na siya. Ito yung kumot niya. Pwede nyo bilutin. Parang suman. Mga anak nyo. Ito yung ginagawa doon. Nakikita ako mukhang suman yung mga baby. Ito naman, ano to? Anong flanel? Ano yun? Pang-sapin sa pang sapin daw. Yan. Kung lalapag nyo sa sahig, kung papalitan nyo, o ano, bibihisan nyo. Ito yung ano. Okay naman yung amoy. Ito daw, blanket, towel. Ito yun. So, pag unang paligo kay baby, hinugasan siya doon sa ospital. Ito yung kanyang ano niya, pamunas o yung ano niya man, pambilot sa kanya. Tapos may dalang pajamas yung asawa ko just in case na mag-overnight doon, matagal yung labor, dala-dala niya, nakaset na siya. Meron na siyang pantaas, meron na siyang pababa. Kapag tumagal siya na isang araw pa doon, tas malayo kayo, alam niyo na gagawin niyo, side A, side B na lang. Di ba? Kasi isa lang dinala niya eh. Ano yun? Tayo, wala tayong magagawa kung ano suot natin, yun pa rin, di ba? Pwede naman tayo umalis, umuwi, sandali, pero nakakaawa naman, di ba? Iwan mo asawa mo. Yun, pwede yun. Ganun din tayo, side A, side B rin tayo. Tapos dalawang panty. Di ba? Yung panty niya, hindi ko alam kung anong tatak na ito, soen. Mumurahin lang. Kasi sabi nga, itatapon lang din daw kapag nagamit. Lalo na pag nadumihan ng ano, yung mancha na ano. Siyempre nakakadiri naman, di ba? Alam nga may uwi mo pa yan, lagay mo sa plastic labo. Sayang yan. Babad na lang yan sa Clorox. Tanggal yung ano niya, mancha na yan. Diba? Tapon na lang. Mura lang naman yung panty. Titipid ka pa, makakabili ka naman sa ukay-ukay ng panty. Kung ayaw nyo gumastos talaga. Ito yung dress na paglabas niya na. Madaya yung asawa ko, meron ako biniling damit ng anak ko eh. Kulay pula, wala dito. Saan na yun? Ginastosan ko pa naman yun. Yun yung talagang ginastosan ko eh. Pero mukhang ayaw niya dalhin talaga eh. Pero okay lang. Kung gusto niya yung puti, wala tayong magagawa. Commander yung masusunod. Tapos, huli sa lahat. Hindi naman huli to. Meron kami dalawang laruan. Kasi sabi ng kaibigan ko na best friend ko, pag nanganak daw, meron daw yung first toy. Para maalala lang. So lahat ng klaseng gamit na ano niya, kunyari first hat niya, na first mittens niya, yung mittens niya sa kamay, ba, yung first socks niya, first shoes niya, o ano man, itago daw lahat yun, i-treasure daw lahat. Para souvenir daw yun. Pag laki niya, lagay mo daw sa box, papakita mo daw sa kanya, ito ka, tapos yung first picture niya, nung pinanganak ka, ito lahat ng first na ano mo, naging gamit mo. So sabi nila, napaisip ako noon nung sinabi sa akin ng kaibigan ko yun yung first diaper, paano mo i-ano yun? Siyempre gamit yun. Iniisip ko paano ko ite-treasure yun, paano ko tatago, nakadikit yung tae dun. Yun yung iniisip ko nung sinabi niya yun. Hindi siya makasagot. Sabi ko, saan yung first ano mo, pampers mo? Hindi niya tinago daw yun. Hindi naman pala lahat first. Diba? Ngayon, meron kaming wallet, yung purse ng asawa ko. Ito yung importante to. Siyempre, dito sa Pilipinas, pera-pera, diba? Wala tayong magagawa dyan eh. Hindi tayo nasa ibang bansa na ano eh, na pwede kang pumasok sa ospital na kahit wala kang pera, sagot ng gobyerno, o ano man, diba? Na i-entertain ka nila. Sa dito, sa purse na to, dahil kasi
private hospital yung pupuntahan namin, so kailangan namin ng cash. So sa cash na to, hindi ko napapakita sa inyo kung magkano yung cash na dala namin, pero may dala kami $1. Ayan, pampaswerte. Ba? Pero may cash kami na dala. So hindi pa namin alam, estimated pa lang. Sabi nung sa siguro pare-parehas yan, Parañaque Doctors, Las Piñas Doctors, o Manila Doctors, Makati Doctors. Yung estimated na charge na ano sa amin, tumatakbo, ranging. Normal lang yun normal delivery na tumatakbo daw siguro na mag-ready kami na 60,000. Yun yung sinabi sa amin. So, kung CS, matik na. Mas malaki yung kailangan yung dalhin. Yan yung sinabi. So, doble nun. At least. Depende ata yan din sa doktor nyo kung ano yung OB nyo. Pero yun yung sinabi sa amin. Pero may dala kaming ano ba to? PhilHealth. So, makaka-minus daw to. So, sa minus na yon, kakailangan. Pero bago lahat yon, may PhilHealth kayo, kailangan updated kayo sa PhilHealth nyo. So, dapat daw, so habang kaya nyo pa, kung ako sa inyo, katulad ng ginawa ng asawa ko, kumuha na siya ng CSF. So, pumunta na siya sa PhilHealth mismo. Nag-apply siya para maliwanagan kung magkano yung deduction na pwedeng ibigay ng PhilHealth sa inyo. So, meron din siyang MDR na kasama at saka yung resibo ng binayad nyo. So, kailangan yan patunay. So, pag once na sa hospital na kayo, syempre nakahiga na yung asawa nyo, hindi na mailalakad yung PhilHealth, at least kompleto na kayo. Sabi ko nga, Boy Scout mga pre, dapat laging handa. Diba? Para hindi na takbo-takbo dito kasi ano magagawa nyo, hindi nyo na makiklaim to. Sayang naman yung binabayad nyo sa yearly na PhilHealth nyo kung hindi nyo rin naman magagamit total sa pangangailangan. Lalo sa amin, nag-private kami, medyo mahal yung singil. Nagulat kami, nandyan wala na kami magagawa. Yung history ng ano namin, sa OB na yun. And then, may green card din, pero hindi siya magagamit. Kasi, ang green card pala, eto sa Las Piñas lang to alam ko Manila merong blue card na tinatawag naman So yung green card na to parang sa mga Lion Inn, yung mga ganun na pero kailangan yung check-up nyo sa center daw, sabi ng asawa ko. So kung wala kayong check-up sa center, hindi nila tatanggapin to sa ospital. So wala rin kwenta. So at least dapat yung check-up nyo lagi sa center. So kung may private OB kayo na pasensyahan kayo, kahit may green card kayo, di tatanggapin. So, well, in case of emergency, diba, sa ibang bagay, baka kakailanganin nyo, at least, covered kayo. Kung pumunta kayo ng clinic, tapos, tinransfer daw kayo. Kunyari, normal delivery kayo, yung mga asawa nyo, punta na Lion Inn, clinic kayo, so, covered lahat yun. So, mga 1,500 lang ata babayaran nyo, kahit CS pa yan. Parang ganun lang yung babayaran, wala na ibang babayaran. Yan yung dala ng asawa ko ngayon. Ano pa bang dala niya dito? Wala na ba? Baka gusto niyo magka-points din, may SM advantage din dala siya. Nandito rin. Di ba? Baka may points doon, sayang din yun. Dagdag niyo yung points. Di ba? Sa laki ba naman ng gagastusin pwede natin yan, baka maiwan pa to. Ano pa ba yung kailangan? Lagyan natin yan dyan. Itong bag na to punong-puno dapat nga maleta yung buhat-buhat sa totoosin lang ano ba to? Ayan, wala na. Ano ba ako dapat pakita sa inyo? Yun lang yung dala-dala ng asawa ko. Paano yan mga Repa Pips? Hanggang sa ulitin. Galing mag-vlog asawa ko. Yan yung dala niya. Bye-bye.